Hello po sa inyo, Tito Val. Ako nga pala si Melchor at gusto kong ibahagi sa inyo ang kwento ko. Mahirap ang buhay namin sa probinsya. Ako at ang dalawa kong kapatid na sina Hector at Crispin ay tumutulong sa pamilya sa pamamagitan ng pagtitinda ng isda. Bata pa ako noon, mga 12 taon lang. Si Hector ay 14, si Crispin naman ay 11. Kapag walang pasok sa eskwelahan, madalas kaming nanghuhuli ng isda sa ilog, lalo na tuwing madaling araw. Tumutulong kami sa tatay namin. Kapag abala siya, kami ang gumagamit ng bangka, dalaang lambat. Tahimik at malinis ang ilog, napapaligiran ng mga matataas na puno at makapal na damo sa mga gilid. Kapag maaga pa, balot ito ng hamog at ang tubig ay tila asul na salamin. May malamig at katamtaman ng lakas ng hangin din sa ganitong oras. Ang tanging ingay na naririnig namin ay ang ugong ng hampas ng alon sa mga batuhan habang kami ay nangingisda. Mahuhuli sa ilog ang iba't ibang uri ng isda gaya ng tilapia, dalag at hito. Pinakaaabangan naman namin ang bangus. Mahal kasi ang bentahan nito eh. Nahuhuli ito sa lambat kapag lumalalim na ang tubig at humihina na ang agos. Kailangan ng tiyaga at tamang pag-timing sa paghagis ng lambat para makahuli. May mga pagkakataon ding nasusubok ang iyong lakas kapag ang mga nahuli mo ay pilit na umaalpas mula sa lambat. Ang mga ganitong eksena ang masayang bahagi ng panghuli ng isda. Ramdam mo ang excitement sa tuwing may mahuli, lalo na kung marami. Sa kalagitnaan ng ilog, minsan ay nakakaramdam ako ng takot, lalo na kapag napapansin kong humuhupa ang alon at biglang tatahimik ang paligid. Pasikat pa lang ang araw, sisimulan na naming ibenta ang mga huli namin sa maliit na talipapa sa di kalayuan. Minsan sa tabi ng kalsada kung saan madalas dumadaan ang mga tao. Sa tuwing nagtitinda kami ng isda, iba-iba ang klase ng mga mamimili ang dumadaan sa pwesto namin at bawat isa may kanya-kanyang kakaibang paraan ng pagtawad. Una, nariyan si Aling Sita, ang tawad queen. Kada makakita siya ng isda, parang alam na alam niya ang eksaktong timbang nito kahit hindi pa nahahawakan. Aba, ang liit naman ng bangus na yan. Di ba dapat mas mura? Ang bangus na halos kasing haba ng braso ni Crispin ay biglang nagmumukhang braso ng sanggol sa paningin niya. Sa bandang huli nga ay bumibigay din kami sa tawad niya para lang makabenta. Hindi rin mawawala si Aling Bebang. Ang suki pero walang pera. Lagi niyang sinasabi, "Bukas ko na lang babayaran. Siguradong babalik ako ha." Suki naman talaga siya kaya lang nakakailang bukas muna bago makabayad. Paborito namin si Totoy. Ang bibili lang ng kalahating kilong bangus o kaya 2 pirasong tilapia. Nakakaaliw siya kasi sasabihin niya, "Para sa nanay ko po, pang-ulam lang namin ngayong tanghali." Wala siyang tawad at binibilang niya ang barya sa harapan namin. Lagi kaming natatawa lalo na kapag mas matagal pa ang bilang ng barya kaysa pagpili ng isda. Kapag naubos na kaagad ang mga isda, nakakauwi kami ng maaga. Tapos bumabalik kami sa hapon kapag may natira pa. Inilalagay na lang namin sa styrofoam, lalagyan ng yelo at asin para hindi masira. Minsan, bumalik kami sa hapon dahil madami ang nahuli naming isda. Inabot kami ng dilim sa pagtitinda kaya lang may natira pa. Lampas sa nakasanayan naming oras. Nasa gilid kami ng kalsada noon. Pasado 6:00 na yon. Bihira din ang tao. Kaya hindi pa rin namin maubos ang isdang paninda namin. Nakaupo kami sa bangketa. Nagkukwentuhan ng kung ano-ano para lang malibang habang naghihintay ng mga bibili.
Malamlam ang ilaw sa poste at ramdam mo ang lamig ng gabi dahil Disyembre na. Tahimik sa paligid. Walang ibang ingay kundi mga insekto at tunog ng dahon na nililipad ng hangin. Nagpasya kaming umuwi na. Iuulam na lang daw namin ang mga tirang isda. Total may pambili na kami ng bigas. Habang naglalakad, napansin ko na parang may liwanag sa dulo ng kalsada. Nagulat ako kasi parang hindi pangkaraniwan ang liwanag. Doon sa taniman ng saging sa bandang kaliwa. Pinagmasdan ko pa ng ilang saglit dahil tila gumagalaw ang liwanag. Unti-unti, tumambad sa paningin ko na tao pala ito. May hawak na kandila. Tapos, sinundan pa ng isa. Nasa mahigit 10 yata sa pagkakatanda ko. Sinabi ni Crispin na, "Nakakapagtaka, sino kaya nagpuprosesyon sa ganitong alanganing lugar?" Kaya habang tumatagal, nakaramdam na ako ng pagtataka. Habang papalapit ang prosesyon, napagmasdan ko ang mga itsura nila. Mga mapuputlang mukha. Napansin ko rin na ang mga mata nila ay nanlalalim. Suot nila ang puting damit na marumi at may bahid pa ng lupa. Tila matagal na silang nakalibing at saka bumangon. Sa gitna ng pila nila, ang pinaka nakakatakot sa lahat ay isang kabaong na nakalutang. Walang sino man ang humahawak dito. Kaya lang, parang may sariling isip ito na sumusunod sa prosesyon. Kinilabutan ako sa tanawin. Hinigop ang lakas ko sa takot. Si Hector, hindi makagalaw. Si Crispin, kahit mas bata sa amin ay gustong umiyak pero pilit na pinipigil. Pakiramdam ko hindi na ako makahinga. Dumadagundong na ang dibdib ko sa kaba. Walang sabi-sabing nagtatakbo kaming tatlo. Kahit na ang bawat hakbang ay tila nagpapalapit pa sa amin sa prosesyon. Hindi kami makaalis sa kinatatayuan namin. Lumingon ako at nakita ko ang prosesyon halos sa abutan na kami. Habang patuloy kaming tumatakbo, napansin kong paulit-ulit kaming dumadaan sa parehong puno ng balete sa gilid ng kalsada. Sa una, akala ko'y pare-pareho lang ang itsura ng mga puno sa daan. Makailang ulit na kaming bumalik sa lugar na yon. Parang pinipigilan kami ng kung anong puwersa. Hindi kami pinapalayo. Si Hector na noon ay halatang mas natatakot ay biglang nagsabing, "Bakit nandito na naman tayo?" Maya-maya pa, may lumabas na matandang lalaki mula sa dilim. Hawak ang isang maliit na sulo. "Mga iho, anong ginagawa niyo dito ng ganitong oras?" Tanong niya sa amin. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang nangyayari. "Manong, tinatangka ko na ay makauwi pero paulit-ulit kayong bumabalik dito." Sagot ko sa nanginginig na boses. Napailing ang matanda at nagsabing, "Pinaglalaroan kayo ng mga kaluluwang ligaw sa lugar na ito. Ang puno ng balete na yan, pinto yan papunta sa mundo nila. Huwag kayong mag-alala. Sundan nyo lang ako at huwag kayong lilingon kahit ano pang makita o marinig nyo." Wala kaming nagawa kundi ang sumunod. Habang naglalakad, naririnig ko ang mga bulong at pagtawa sa paligid. Mga tunog na nang aakit sa amin para lumingon. Maya-maya pa, yung matandang lalaki na sinusundan namin ay biglang nawala. Tapos, napansin namin na malapit na pala kami sa bahay namin. Dali-dali kaming pumasok sa bahay namin at nakita ang mga magulang namin na nag-aalala. Napatikin kami sa orasan. 12:00 na ng madaling araw. Hindi ko lubos maisip kung paano nangyari iyon. Kanina pasado 6:00 lang. Parang isang saglit lang pero ilang oras na pala ang lumipas. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala. Kung ako ang tatanungin, hindi ko gugustuhin makakita ulit ng ganong posisyon.
Hindi naman nanak ang mga nilalang na yon, kaya lang ang takot na dinulot nito ay hindi ko makakalimutan. Ito lamang po, Tito Bal, ang maibabahagi ko. Marami pong salamat sa mga nakinig. Sana ay mag-ingat kayo palagi.